from the inside too. I'm not sure how you do it. Oh, well, it won't shoot. It won't shoot, so it means okay. Hold on. Okay. Yeah, because it's not flat, so it should be outside, not inside. Ito na po yung fence post. At yan po yung pinaka wire. Yeah, that'll work. Yeah, because it won't fit inside that hole. Yeah, it's not legal, but it's okay. Legally, you're not supposed to be on the outside. Well, why it has a different hook? That's a different hook. Five, and we have the 4. So this one is bigger. How many posts we got here, Lynn? I'll count it. 1, 2, 3 here. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Yeah. And she wasn't never going to use them. Yeah. I take it she's an older lady. And she wasn't never going to put them in the ground. 4, 6, 8, 10, 13. Yeah, I didn't know how many of these I had. 14. 15, 16, 17, 18.
Madali lang i-dump out, pero pag nilagay mo isa-isa. Doon. May mga puputulin po siyang puno sa likod. Ayun yung mga susunugin, oh. Okay guys, good afternoon. Magandang hapon, mayong hapon. Ayan, nilalagyan na po ng post. Since ang Saturday afternoon po sinimula na yan. Ayan. Mas modern yung kanyang equipment. Ayan na po yung mga post. Ito po yung pinagkaabalahan ng 2 days niyang husband ko at saka ni Dave Berry. Ayan. Ayan po yung mga post. Ayan. Ito po yung aming binili. Ayan po yung magiging dun sa kabila yung husband ko. Ayan po magiging bagong fence. Tatanggalin po ito. Kasi temporary lang po naming kinabit yan. At ito po yung naaprubahan ng Ag Office, Agriculture Office, whatever you call it. So, pero pahaba po. So, mawawala po ito. Mawawala po itong nilagay namin dati. So, yan na yung panibagong fence. So, ayan. So, ayan yung last na ginagawa niya. Yan yung last na yung pinaka-corner. Para may space po doon. In case ano pong, kung mayroon po akong ibibenta, meron po akong parang tinda-tindahan dyan. Sabi niya, magtatanim ka ng sweet corn at ibibenta or kung ano man. So, dark. It's kinda dark. Come on, Jack. Let's go. Last one. Oops. Ito pong nakikita nyong fence posts. Yan po ilalagyan na ng wire. Fence wire. Ayan. Hanggang dyan. So, bali sa loob sila nito. Tapos yun po yung sa kabilang property. Ang naglagay po niyan ay bali ang husband ko na yung nag-measure. Pero ang naglagay po niyan ay yung kung saan originally po nanggaling yung mga sheep namin. Na binili namin sa isang farmer na gusto nang huminto dahil 3 years niyang
siyang nag-ship, nag-alaga ng mga sheep. Pero totoo po na ang time po talaga consuming time kaysa beef cattle. Mas mabuti pa beef cattle. So kaya bibigyan pa namin ng 1 taon pa. So ito po yung yan, babakuran po yan. So kumbaga dito sila pwedeng kumain dito. Hindi na pwede diyan kasi mga puno, tsaka siyempre para makakilos naman kami. So ito po papagamit po sa amin, pero kami pong maglalagay ng electric fence diyan na para hindi sila makalabas. So ito po yung east side. Ang husband ko po yung nag-clear nito. Yan. Kaya tumubo na yung mga damo. Ito po ay parang wild na rin po. Katakot-takot na trabaho ginawa ng husband ko. Ang tataas na po ng shrubs. Dahan-dahan lang nga po ako dito kasi ang dami, hindi naman flat, ang dami mong maapakan debris. So, ayan. So, ganun din po sa west side at sa north side. So, ito po papagamit po sa amin ito. Libre lang. Pero of course, ang husband ko ang gagastos na maglalagay ng wire pati doon sa kabila. May mga post po pero wala pong wire fence. Aray ko! Ayan po, mahirap po pag naapakan nyo yung mga stumps. Mahal po ito. Treated po ito. Yan. Pine po yan, pine. Pine na mga straight. Ibang klase. Marami pong klase ng pines. Ng pine trees. So, yan po ang pine trees na straight po yan. Kaya yun yung mga pambakod. So, ayan dito medyo mababaw kaya nagkakaroon ng tubig. So, ayan guys, yan kiniler ng husband ko. Yan po yung shrubs na ang tataas na. Kaya talagang yun ang hiram lang ang asawa ko ng yung tractor and loader. So, ayan pa yung mga debris, dami. So, ayan guys, yan pong update at umaraw na. On and off, on and off. Ayan pa ang mga i-clear ng asawa ko. Okay, balik na po ako guys. Naghahanap po ako ng makukuhang mga damo.